Tinawag siya Abraham para maging ama ng maraming bansa at siya ang naging kaibigan ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. At dahil sa pananampalataya ni Abraham, ibinigay ng Diyos ang pangako sa kanya, walang iba kundi si Isaac. Si Isaac ang anak ng pangako. At sa buhay ni Isaac, asawa ni Rebecca, isinilang ni Rebecca ang kanyang anak na si Esau at si Jacob. At pag-uusapan natin sa video na ito ang buhay ni Jacob. Sino si Jacob? Ano ang ginawa ni Jacob sa kanyang kapatid? At paano nakuha niya ang basbas ng kanyang ama? At paano siya pinagpala ng Diyos? Ano ang ginawa ni Jacob sa kanyang kapatid? Isang araw nangangaso ito si Esau, at ito si Jacob ay nasa tolda. Dahil sa sobrang gutom ni Esau, ay inutusan niya magluto si Jacob, at pumayag naman itong si Jacob. Ngunit sa isang kondisyon, na ibenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Dahil sa gutom ni Esau ay ibinenta ang kanyang pagkapanganay. Ito ang ginawa ni Jacob, at pagkatapos na lutuin ni Jacob ang kagustuhan ni Esau na kumain, doon ay pinawalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ang basbas ng ama. Sa katandaan ni Isaac at ang kanyang mata ay malabo na, inutusan ni Isaac si Esau na magluto ng pagkain, at pagkatapos ay siya ay basbasan. Mahal ni Isaac si Esau at mahal ni Rebecca si Jacob. Dahil narinig ni Rebecca na babasbasan si Esau, ay inutusan ni Rebecca si Jacob na kumuha ng mabuting anak na kambing, at nilito ito ni Rebecca. Ibinigay kay Jacob ang pagkain kay Isaac. Nang ibinibigay niya kay Isaac, tinanong si Jacob kung siya ay si Esau. Mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 27 verse 17. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap, ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko." Sinasabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka at pinamamanik ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng usa, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong makasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, pinamamanik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya, at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay kamay ni Esau." At hindi siya nakilala sapagkat kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau at kanyang kapatid, at sa gayon binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw ba'y tunay na aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak, upang basbasan ka ang aking kaluluwa." At kanyang inilapit ang kanyang kumain siya, at siya dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi niya sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit at humalik siya, at sa kanya namoy ang ama ang amoy ng kanyang suot, at siya'y binasbasan. Sinabi, "Narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang pinagpala ng Panginoon. At bibigyan ka ng Diyos ng hamog sa langit,
at taba ng lupa at saga ng trigo at alak, at ang bayan ay maglilingtuod sa iyo, at ang mga bansa ay magsisikod sa iyo. Maging Panginoon ka na ng iyong mga kapatid. Magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong anak. Sumpay nawa ang mga susumpa sa iyo, at maging mapalad ang mga magpapala sa iyo. At sa ganoon, nakuha ni Jacob ang basbas ng kanyang ama. Ngunit dumating si Esau, at nakita ni Esau na pinagpala si Jacob, at nagalit si Esau sa kanyang kapatid, sapagkat siya ay dinaya ng kanyang kapatid. Ang pakikipagbuno sa anghel ng Diyos at pagpapala ng Diyos. Isang anghel ng Diyos na nakipagbuno kay Jacob. Mababasa natin sa aklat ng Genesis chapter 32 verse 24. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa bukang liwayway. At nang makita nito siya hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ko sapagkat magbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mababasbasan. At sinabi niya sa kanya, anong pangalan mo? At sa kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ika'y nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao. Ikaw ay nanay. Ganito nakuha ni Jacob ang pagpapala na nanggagaling sa Panginoon Diyos, sapagkat siya ay nakipagbuno sa anghel ng Diyos at sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi ng verse 28, nakipagpunyagi sa Diyos. Hindi niya binatawan ni Jacob ang anghel ng Diyos hanggat siya'y hindi binabasbasan. At ang sinabi niya sa kanyang sa anghel na siya ay si Jacob, pinaltan ng pangalang Israel. Ang ibig sabihin to, nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At ang ibig sabihin to, siya ay prinsipe ng Diyos.